babasehan ang komento o yung mga sinasabi ng public. May mga sumasang-ayon, pero meron din mga bumabatiko sa mga naging desisyon at statements mo tungkol sa sinampa mong kaso laban kay Bong. How do you feel about this? Una po sa lahat, nauunawaan ko po dahil marami pong nagmamahal at sumusuporta po kay Kuya Bong. At trabaho lang po ng mga tao na sa mga media, gawin po yung trabaho po nila. Masakit, pero kinakaya ko po. At saka, actually, syempre aware ka ng public sympathy na kay Bong, no? So, anong masasabi mo doon? Sabi ko lang po, kung mapapansin niyo po, lagi na lang po ang panic ni Bong. Di pa po naririnig, di po nabibigyan ng pagkakataon magsalita ang mga taong naapektuhan at biktima. Sa pagharap mo sa kasong ito, sa mga interviews mo, pag nag-comments ka, we see that you're very brave. Parang talagang matapang ka. Meron ka pa bang kinakatakutan? Please. Wala kang ginagawang mali, wala kang kailangang ikatakas, walang kailangang ikatakot. Alam mo ang katotohanan, alam mo kung saan ka, limitasyon mo. Yun lang po. Kinatatakutan mo ba si Cedric Lee? Hindi po. Meron ba dapat katakutan kay Cedric Lee? Sabi ko po, kung alam niyo pong katotohanan, walang kailangan katakutan. Pero sa kalagitnaan ng lahat, no, nakakatulog ka ba? How are you coping? Nagdasal po ako. Gabi-gabi po. So, pero ngayon, right now as we speak, parang ano ang laman ng puso ni Denise? Unawa. Sakit. Yun po. Saan ka kumuha ng lakas these days? Ever since God feelings po ako Trabaho ko pong magpabago, mag-inspire, magsalita sa maraming tao. Po. Pero diba, the strange thing is dahil sa controversial, because you are at the center of the storm, no? Maraming nagka-interest sa'yo at maraming lumalabas sa internet at maraming nag-claim na parang nagpa-enhance pa ng mga facial features. Kahit ikutin pa po nila sa buong mundo lahat ng klinika, wala po akong pinabago. Aside po dun sa ipin ko, dahil bata pa po ko noon at wala naman po masama kung magpa-brace. Yun lang po. At this point, syempre hindi maiwasan na marami talaga ang mag-gusta kay Bong, kay Cedric at sa'yo. Sino ba talaga si Denise na dapat nilang makilala? Isa-isahin natin, ha? Okay, sino si Denise bilang kaibigan? Tapat, hindi kayo iwan sa ere, maglalaban ka. Sino si Denise bilang kapatid? Tuturo sa'yo kung ano ang tama, hindi ka kakampihan pag mali ka. At sino naman si Denise bilang anak? Masunurin, may takot sa magulang, paglalaban hanggang kamatayan. Denise, madaming question sa'yo. Sabihin na natin nung nakita nila ang CCTV, nung sumakay ko sa elevator, you were seen smiling or was it laughing? What was behind that? Ba't ka nagkaroon ng ganun na reaction? Una po sa lahat, hindi pa po namin napapanood, kakaroon ng kopya sa CCTV. Kung tutuusin, nanakawan nga po after that incident. Hinihingi ko yung CCTV. Lahat ng pinaghirapan ko. Gusto ko malaman kung sino kumuha dahil pangalawang beses na daw yun nangyari sa condo na yun. Ayaw pong ibigay sa akin. Kung nakikita po nilang panig taas. Wala naman po nakapagsasabi doon na may date tsaka time. Kaya, pasensya na po. Hindi po ako makapangyarihan. Nasasaktan din po ko sa mga maling nakikita at mali ko po natatanggap. And then, your parents, syempre, I'm sure talaga affected sila. Pero, kailan ka huling nakausap ng mga magulang mo?
Gabi-gabi po, nag-uusap po kami, pinapaalam ko po kung ano pong nangyayari sa akin. At sabi ko po sa kanila, kung malakas po ako, dapat malakas din po sila. Pero Heart, gusto ko na balikan din pwede yung kanina yung inis isa natin bilang kapatid, anak, no? Sino si Denise bilang tao? May paninindigan, ipaglalaban ng karapatan, paglalaban ko ang katotohanan. Yun po. Sa mga interview mo, you seem to be alone. Bakit ayaw magpakita ng parents mo? Desisyon ko po yun. Laban ko po to, gulo ko po to, kakayanin ko po to. May tiwala po sila sa akin. Alang-alang lang po sa pamilya ko. Pero anong suporta ang natatanggap mo mula sa mga magulang? Pagdadasal po. Yun po. Are they here in the Philippines o sa ibang My bansa? dad is in the States, my mom sa bahay po. Uuwi pa sila? Pinigilan ko po yung daddy ko. Pero gusto mo, let's say, I'm sure nanonood yung parents mo ngayon, no? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Ma, Daddy, salamat. Turuan niyo ako. Paglaban na ng tama. Magpatawad. Maraming salamat sa lahat ng tamang values at channel na tinuro niyo po sa akin. Salamat po. Denise, ano pakiramda na Nakalagkado. nakalad ka ng pamilyang Cornejo na tahimik Tahimik. ang buhay because of this scandal, because of what has happened? How do you feel about that all of this and everybody is now on TV and ang ingay-ingay na mga nangyari? How do you feel about that? Hindi ko po ikinapahiya. Hindi ko po pinagsisisihan na hindi po ito problema. Ito ay pagsubok lamang. Malalaman mo kung sino mga taong andyan sa'yo hanggat sa huli. Yan po. So ito, hinihingan ka na namin ng mensahe para sa mga magulang mo. Ito ay hindi. Sa bagay ba sa isip mo na takasan mo ito, at one point, na parang, gusto mong tapusin na? Hindi po kailangang ikatakas. Hindi po kailangang ikatago. May prinsipyo po kami paninindigan. Kailangan iharap ang totoong laban. Okay, ito. Siyempre, may message na dito. Opo. Ano po? Kuya mo, may mga anak kang lalaki. May mga kapatid kang babae. Mga anak mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamana mo sa kanila? Yung mali. Habang buhay mo dadalhin yan. Hindi to haka-haka lamang. Hindi ko itataya. Hindi ko isusugal ang pangalan ko sa sensitibong paraan. Kuya mo, mag-isip ka. Mag-unawa. Pasensya na po, ito po talaga ugali ko. Hindi ko po kasalanan na pinalaki ako ng magulang ko. Sa paglaban po ng katotohanan at karapatan. Hindi po ako nagtatapang-tapangan, pero prinsipyo po pinaglalaban ko dito. Kung sinasaktan niyo po isang rape victim na katulad ko, parang sinasaktan nila din ang mga rape victim, mga naabuso. Natatahimik lang yung pang-ehemplo na ipapakita niyo. Kuya mo, ngayon panalo ka. Pasensya na simple lang ako, ito ang makapangyarihan. Yung panalo ka,
Pero matakot ka sa kalawang buhay. Ako handa ako ibuhis ang buhay ko na nagsasabi ko ng katotohanan. Hindi ako natatakot. Hindi po ako natatakot. Di kasi ikakatakot ko ang ikalawang buhay. Diyan sa impyerno. Kung ikaw nasaktan dyan, mas matakot ka. Ako na yun ang kinakatakutan ko eh. Hindi ako nag-iimbento. Pero pag sinabi ko, kaya kong ihanda ako ipuhis ang buhay ko. Nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi na problema. Pagsubok lamang to. Sa mga tao na abuso sa mga babae na nasaktan. Nandito ako para lakasan na loob ninyo. Yung mga lalaki na tumulong sa akin. Mga lalaki sinagip ako. Pwede tao din galing sa distance pamilya yan. Kinulubo. Sinasabi niyo, pinapakita niyo na marami silang connection. Mayaman sila. Oo. Dahil sa sipag at syaga nila kaya sila pinagkatiwala ng mga gobyerno. Bakit puro na lang? Bakit puro na lang kami? Sila naman tumulong eh. Tinulungan nila ako, pinagtanggol nila ako. Kaya ang ito ang tamang oras para pagtanggol ko sila. Hindi nila ito deserve. Kuya Bong, hindi ito pelikula. Totoong buhay ito. Oo, komedyante ka. Pero lahat ng saya, merong dark side. May kalungkutan din na kailangan mong harapin. Magpakalalaki ka na itong mga lalaki na to na parang kapatid ko. Nagpakalalaki. Magpalalaki ka. Pag ang kapatid ko mali, hindi ko siya nakakampihan. Kung iniisip mo ang career mo, ang trabaho mo, tutulungan kita. Sa pangalawang pagkakataon, susuklihan ko ng kabutihan. Kung meron pa ditong ginaboy, hindi ikaw, kundi pinaboy mo ko. Okay, Denise, anong mensahe mo sa mga taong naniniwala sa'yo? At ano naman ang mensahe mo sa mga taong naniniwala? Sabi nga po nila, your action reflects anong klaseng tao kayo. Hindi ko kayo husgahan. Hindi ako nanguhusga ng tao. Ngayon, papakasaya kayo, sinasaktan niyo pamilya ko, mga kapatid ko, mga taong gusto kong pagtanggol, mga proyekto ko, mga kumpanya na tinulungan ko. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo hanggat kaya ko. Sa mga tao na hindi naniniwala sa akin, salamat po. Sa mga tao naniniwala, salamat din po. Hindi pa po huli na dadagdagan ng pong kasalanan ninyo. Kung akong instrumento para mapabago isang tao, ipaglalaban ko ng kamatayan. Pero Denise, maraming salamat sa tiwala na binigay mo sa Startalk. Talaga, you are a very brave and strong girl. Wait lang po. Kuya Bob, I will still pray for you. I will still pray for you. Sana gumaling ka. At sana, yung family mo, maiintindihan din ako.
Yun lang po. Thank you so much, Denise. Sa aming pagbabalik, makakasama naman natin si Attorney Dennis Manalo, ang abogado naman ni Ron Navarro. Babalik po, start-up. Maraming salamat, Denise. We will pray for you and for the quick resolution of this case. Maraming salamat. Babalik po kami.